Alam na natin yung pinakamahalaga, pero kung minsan nadidistract tayo at madali tayong natatangay ng mga bagay na hindi naman totoong mahalaga. Kaya nga ang importante, kagaya ng listahan sa palengke, alam natin yung mga non-negotiables natin. Alam natin kung ano yung mga bagay na hindi natin dapat ikompromiso. At una't higit sa lahat ay ang ating ugnayan sa Panginoong Jesucristo, ang ating pananampalataya at ang ating kagustuhan na makarating sa buhay na walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao, tinabunan uli. Sa laking tuwa, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. Gayon din naman, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Isang bagay na natutunan ko sa aking mga magulang, bata pa lang po kasi ako'y namamalengke na ako. Sabi nila, pagka pupunta ka sa palengke, dapat may dala kang listahan. Dahil madalas, pag wala kang listahan, ang nabibili mo yung mga bagay na hindi naman kailangan. At kung ano pa yung kailangan, yun pa yung nakakalimutan. At ito din yung ipinapaalala sa atin ng Ebanghelyo ngayon. Kung alam na natin kung ano yung mahalaga, at kung natagpuan na natin kung ano yung mahalaga, wag na natin itong pawawalan pa. Wag na tayong maliligaw pa pag alam na natin ang daan patungo sa buhay na walang hanggan, na siyang pinakamahalaga na sinasabi ni Jesus, ang kaharian ng Diyos. Kasi po, napakaraming distractions. Yun yung isinasalarawan sa atin ng talinghaga ng maghahasik. May mga buto na bumabagsak doon sa batuhan at sa damuhan. Kaya naman, kapag dumating na ang tag-araw, o kaya naman may ibon na dumating, yung mga alalahanin sa buhay, bigla na lang nawawala kung ano man yung itinanim ng Diyos sa atin. At isinasalarawan din ito sa talinghaga noong nakaraang linggo, na sa puso ng tao, naroon hindi lang yung mabuting binhi ng trigo na ipinunla ng Diyos, kundi inihasik din ng masama yung damo na siyang nagiging hadlang sa ating pag-unlad sa pananampalataya. Alam na natin yung pinakamahalaga, pero kung minsan nadidistract tayo at madali tayong natatangay ng mga bagay na hindi naman totoong mahalaga. Kaya nga ang importante, kagaya ng listahan sa palengke, alam natin yung mga non-negotiables natin. Alam natin kung ano yung mga bagay na hindi natin dapat ikompromiso. At una't higit sa lahat ay ang ating ugnayan sa Panginoong Jesucristo, ang ating pananampalataya at ang ating kagustuhan na makarating sa buhay na walang hanggan. Amen ba yun? At syempre, kung gugustuhin nating makarating sa langit, kung gusto nating makamtan ng kaligtasan, meron tayong mga kailangang isuko. Kailangan nating isuko yung ating kayabangan, kailangan nating isuko yung pagiging madamot, kailangan nating isuko minsan yung mga personal nating katwiran. Kasi kung minsan sinasabi natin, hindi ko kayang gawin yan. Yang magpatawad, yang magbigay, yang gumawa ng mabuti. Hindi naman ako si Jesus.
Hindi naman ako Diyos para magawa ang lahat ng iyan. Itong mga ganitong pangangatwiran, ito yung mga example ng mga distraction. Nakakalimutan natin na nandyan sa puso natin ang mabuting binhi. Meron tayong kakayanan kung gugustuhin natin. Kung alam natin ang mahalaga, isusuko natin yung mga bagay na pwede naman nating isuko alang-alang sa kaharian ng Diyos. Kaya nga anong sabi sa atin sa unang pagbasa, katulad ni Haring Solomon, hilingin natin sa Diyos ang biyaya ng karunungan. Kasi kung minsan, akala natin mabuti ang isang bagay. Pero mabuti lang yan sa ngayon. Pero hindi yan mabuti panghabang panahon. Halimbawa, yung isang promising na karir. Pero kung kasama naman sa karir na ito o sa trabahong ito, yung manloloko ka ng tao, ang tanong, nagkapera ka nga, naging successful ka nga, napunta ka ba sa langit? Mahalaga na asamin natin yung langit kung paanong mahalaga din na inaasam natin yung pag-unlad natin dito sa lupang ibabaw. Hindi pwedeng isa lang. Na gusto natin, uunlad tayo dito sa mundo, pero hindi natin pinapansin o binabaliwala natin yung totoong mahalaga at yun ay makapunta tayo sa buhay na walang hanggan. Kaya naman, sana yung mga sakripisyo na ginagawa natin sa buhay na ito, yung mga bagay na kailangan din nating pagtiisan, yung mga krus na kailangan nating pasanin, makita natin ito sa liwanag ng pinakamahalaga, si Jesus at ang kanyang kaharian. Kaya sabi sa ikalawang pagbasa natin ngayon, all things work for the good of those who love God. Para daw sa mga nagmamahal sa Diyos, para sa mga itinuturing na mahalaga ang kaharian ng Diyos, anumang nangyayari sa kanyang buhay ay itinuturing niyang para sa kanyang kabutihan. Di naman masamang magreklamo kapag nahihirapan tayo sa buhay. Di naman masamang hangarin natin na sana, wag na sanang dumating sa atin yung mga problemang ito. Pero kung nandyan na yung problema, kung nandyan na yung pagsubok, kung nandyan na yung pasanin sa buhay, ang paanyaya ng Panginoon, makita mo itong mga pagsubok na ito, makita mo itong mga paghihirap at pagtitiis na ito bilang paanyaya ni Jesus na pagbutihin mo pa ang iyong pagkatao. Ito'y pagpapaunlad ng iyong puso at ng iyong isip. All things work for the good of those who love God. Bakit? Sapagkat hindi lang nais ni Jesus na makita natin ang halaga ng kanyang kaharian. Kagaya ng isinasalarawan sa atin ng mga talinghaga nung nakaraang linggo, una munang ipinakita ni Jesus ang ating halaga sa kanyang kaharian. Uulitin ko hindi lang nais ni Jesus na makita natin ang halaga ng kanyang kaharian. Nais ni Jesus na makita din natin ang halaga natin para sa kanyang kaharian. Kaya nga kahit masamang damo, hinahayaan niyang lumago kasama ng mabubuting trigo. Kaya nga lahat ng klase ng lupa, hinahasikan niya ng binhi, sapagkat naniniwala siya na hindi man tayo handa pa sa ngayon na yakapin ng buong buo ang kanyang kaharian. Darating ang panahon na kagaya ng nakatagpo ng kayamanan sa gitna ng bukid, kagaya ng naghahanap ng perlas na mahalaga na natagpuan iyon, ibebenta natin ang lahat, iiwanan natin ang lahat, makuha lang natin kung ano yung totoong mahalaga, ang kaharian ng Diyos at walang iba kundi si Jesus. Kaya nga tingnan ninyo, nagsimba kayo, di ba may iniwanan din kayo? Anong isinuko ninyo ngayong umaga? E di yung inyong malamig na kama. Sa ganyang ulan, sa ganitong panahon, ano ang mas masarap gawin? Matulog, humilata at kumain. Pero nandito kayo sa simbahan, nagsimba kayo sapagkat nakita ninyo na higit na mahalaga kaysa sa paghilata, pagtulog at pagkain ang ating Panginoong Hesukristo. Palakpakan natin ang bawat isa. Kaya't hindi tayo tatamarin. Kaya't hindi tayo basta-basta magpapadala sa tukso na maglalayo sa atin sa Panginoon.
At sana sa mga maliliit nating desisyon araw-araw, ganun din ang gawin natin. Piliin natin palagi ang paghahari ng Diyos, piliin natin ang Kanyang kalooban, piliin natin si Jesus at iwanan natin ang anumang bagay na makapagpapalayo sa atin sa Kanya. Amen ba yun? Nung nakaraan niya, nagpunta dito ang F4, kung nabalitaan ninyo. At kung meron ditong mga kapanahunan ko rin na umabot sa kasagsagan ng Meteor Garden nung araw, talaga namang gugustuhin mong makarating doon. Unfortunately, late ko nang nalaman. Isang tawid ko lang naman yung Philippine Arena. Nga lang, wala. Sold out. Pero alam niyo, napaisip ako, kasi kung di ako nagkakamali, ang pinakamurang ticket yata ay nasa 5,000 to 7,000 pesos. Pero yun na yung pinakamalayo. Si Dao Mingsu, galanggam na lang pagka nandun ka. Hindi mo na halos kita. Pero may mga bumili. Kasi gusto nilang makita yung kanilang iniidolo. Kahit magkano. Pag nakarinig kayo na merong shooting, merong artista, di ba kung minsan iniiwan ninyo lahat, pati niluluto ninyo, pati yung mga nilalabhan ninyo, pati yung mga ginagawa ninyo. Kasi mahalaga para sa inyo na makita ang inyong iniidolo. Pero ang tanong ko, ganyan din ba kayo magkandarapa at ganyan din ba kayo ka-eager na makita ang ating Panginoong Hesukristo? Ganyan din ba tayo kasabik na maging kabilang sa Kanyang kaharian? Sabik na sabik ang Panginoon na tayo ay makabalik sa Kanya. Sana'y panabikan din natin ang oras na tayo ay babalik sa Kanya. Amen ba yon? At sa puntong ito, nais kong bigyang pansin ang mga nakatatanda natin, ang ating mga senior citizen, ang mga lolo at lola. Palakpakan niya po natin sila. Alam nyo, maramdami na huyang mga yan. Totoo, hindi. Ang madalas nilang sentimiento, ano pa bang halaga ko sa mga anak ko at sa mga apo ko? Kasi, minsan hindi na natin nadadalaw. Hindi na natin pinapansin. Sa mga group chat, nagpapadala sila ng mga Bible verse o ng may mga kumikinang-kinang na mga God bless you, good morning, na hindi nyo man lang pinupusuan. Pag sila'y nagkukwento o may suggestion, parang hindi na natin pinakikinggan. Kaya kung minsan tinatanong din nila ang kanilang sarili, ano pa ba ang halaga ko sa pamilyang ito? Porket ba hindi na ako makakilos kagaya ng dati? Porket ba humihina na ako? Hindi ko na nagagawa yung mga nagagawa ko dati? May halaga pa ba ako? Kaya sana, sa araw na ito, na pinararangalan natin sa kanila, iparamdam naman natin sa kanila ang kanilang tunay na halaga. Amen? Importante ba ang mga lolo at lola? Importante ba sila? Oo naman. Dahil ito naman ang gusto kong sabihin sa inyo. Kapag lagi kayong nagdadamdam mga lolo at lola, huwag ninyong isiping nawawalan kayo ng halaga. Kasi tandaan ninyo, kahit madagdagan ang inyong edad, habang nababawasan naman ang inyong lakas, habang pumapalya na ang inyong katawan, hindi naman mabubura ang lahat ng naiambag ninyo sa pamilya. Kung sino kami ngayon, kung anumang meron kami ngayon, ang bubong na nag-iingat sa amin mula sa ulan, ang lupang kinatitirikan ng aming bahay, hindi ba kayo ang nagpundar niyan? Hindi ba kayo ang namuhunan sa kung anuman ang tinatamasa namin sa kasalukuyan? Kayo ay mahalaga, kayo ay tanging yaman. Katulad ni Jesus, katulad ng kaharian ng Diyos, kayo ay mahalaga. Kaya naman mga kapatid, pagsumikapan nating iparamdam sa kanila ang kanilang tunay na halaga. Amen? Kasi huwag nating kalilimutan, sila ang unang nagpahalaga sa atin, kaya tayo naririto ngayon. Kaya pagdasal natin yung mga lolo at lola natin, kahit yung mga yumao na, alalahanin natin ang kanilang mabubuting nagawa,
At sana sa araw na ito, maglaan tayo ng oras para dalawin sila, kausapin sila, pakinggan sila, para wag nilang isiping wala silang halaga dahil ang totoo, mahalagang mahalaga sila. Sa inyo pong lahat, mga lolo at lola, mga senior citizen, Happy Grandparents' Day po at Happy Senior Citizen Day po sa inyo. Amen. Kung na-bless ka sa pakikinig sa pagninilay na ito, siguradong mabe-bless din ito ang mga taong kakilala mo. Kaya ano pang hinihintay mo? I-share mo na ito sa iyong mga kaibigan at sa iyong mga kapamilya. At huwag mong kalimutan na mag-like at subscribe dito sa ating YouTube channel. At gayon din naman mag-follow sa aking mga social media platforms sa Facebook, Instagram, X at TikTok para manatiling updated sa mga inia-upload kong content. Gayon din naman, maaari ninyong masundan ang aking araw-araw na pagninilay, daily content ito, sa Hallow app. Ito po ang #1 prayer app sa buong mundo na madadownload nyo lang ng libre sa inyong Google Play Store at Apple App Store. O kaya naman, hanapin ninyo ang aking mga podcast araw-araw, ang Pagninilay Ngayon ni Father Franz Dizon sa Spotify. Kung nais naman ninyo na magpaabot ng tulong para sa pagpapatuloy ng ating ministry, magpadala lamang ng message sa ating page para sa mga detalye. Muli, ako po si Father Franz Dizon ng Sa Madaling Sabi, mula po dito sa parokya ng San Martin Tours, Pandiocesis na Dambana ng Mahal na Poon ng Cruz Sawawa, Bocaue, Bulacan. Mga ka-SMS, let us share the message of salvation.